pa ba ang Toyota Innova XE 2026? Ito ang totoong dahilan kung bakit patok pa rin. Akala ng iba, luma na ang Innova. Pero bakit hanggang ngayon isa pa rin ito sa pinakapinag-aagawang family car sa Pilipinas? Hindi SUV, hindi rin van, pero kayang pagsamahin ang comfort, tipid, lakas at practicality sa isang sasakyan. At eto pa, alam mo bang kahit yung base variant na Toyota Innova XE loaded pa rin sa space at reliability? Sa video na to, iisa-isahin natin ang detailed specs, features, comfort, performance, fuel efficiency, at syempre, sasabihin ko rin kung para kanino talaga itong Innova XE 2026. Kaya tara, simulan na natin! Pero bago ang lahat, subscribe ka muna sa channel natin para sa mas marami pang honest at madaling maintindihang car reviews. At kung balak mong kumuha ng brand new Toyota, pwede mo akong kontakin. Hanapin mo lang ako sa Toyota Manila Bay, Jerry Rosales. Pwede mo akong tawagan or i-message sa 0926-752-6138. Nasa description din ang details. Hi guys! Another day, another car review naman tayo. Meron tayong Innova XE na mid-variant ngayon. Ang dami pong nag-comment sa last video natin. Full review na natin sa Innova XE na 2026 model. Siyempre guys, pag-uusapan natin magkano ang SRP, magkano down payment, at also magkano monthly. Pero bago ang lahat, pag-usapan muna natin ang specs nito sa full review at magkano ang fuel consumption niya. Let's go! Exterior. Pagdating sa itsura, masasabi kong simple pero executive-looking talaga ang Innova XE. Hindi siya yung sobrang aggressive na parang race car. Ang dating niya more on clean, mature at pampamilya talaga. Sa harap, meron itong malaking front grille na nagbibigay ng premium look. Kasama na rin ang halogen headlamps na malinaw pa rin kahit gabi. May integrated turn signals na rin sa side mirrors depende sa available configuration. Ang maganda sa Innova, mataas ang tindig niya. So kapag bumabiyahe ka lalo na sa lubak, baha o provincial roads, hindi ka gaanong kakabahan. Ground clearance nito nasa around 178 mm, kaya swak sa typical na kalsada dito sa Pilipinas. Wheel size naman, naka 16-inch steel wheels ito with full wheel caps. Simple lang pero malinis tignan. Sa likod naman, malapad yung design kaya mukhang matagas sa daan. At kahit puno ang sakay, hindi siya mukhang hirap. Dimensions/space. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit bestseller pa rin ang Innova, space. Length nito is around 4,735 mm. Width nasa 1,830 mm at wheelbase na 2,750 mm. Anong ibig sabihin yan sa normal na tao? Simple, maluwag talaga siya sa loob. Hindi masikip sa second row, hindi rin torture umupo sa third row. Kahit family outing, negosyo, airport service o long drive, kayang-kaya. At dahil mataas ang bubong niya, hindi nakaka-claustrophobic kahit matangkad ka. Engine and performance. Ngayon, punta tayo sa makina. Ang Toyota Innova XE is powered by a 2.8-liter diesel engine. Yes, diesel. Kaya malakas humatak. Perfect ito sa paakyat, puno ang sakay, maraming gamit, at long drives. Ang engine nito produces around 172 horsepower at 360 Newton-meters of torque. Malaking bagay yung torque kasi yan yung lakas ng hatak ng sasakyan. Kaya kahit overtaking, hindi siya bitin. Transmission naman, available ito sa manual depende sa variant market configuration. At alam nyo, isa sa pinakagusto ng mga Pinoy sa Innova, subok na talaga ang durability nito. Yung tipong kahit ilang taon gamitin, matibay pa rin. Kaya marami kang makikitang old Innova hanggang ngayon na ginagamit pa rin pang pamilya o negosyo. Fuel efficiency. Pagdating sa konsumo, matipid din ang Innova para sa laki niya. Sa city driving, usually nasa around 8 to 10 kilometers per liter. Then sa highway, 12 to 15 kilometers per liter depende sa driving style. At dahil diesel siya,
malaking tulong talaga sa long drives at daily use. Interior review. Pagpasok mo sa loob, mapapansin mo agad yung practicality. Hindi siya OA sa design, pero everything feels functional. Fabric seats ang gamit dito sa XE variant, pero comfortable pa rin kahit long drive. Ang maganda sa seating position ng Innova, mataas, so parang commanding yung view mo sa daan. Driver-friendly din ang layout ng controls. Hindi ka mahihirapan hanapin ang aircon, audio controls at ibang buttons. Sa infotainment naman, meron na itong touchscreen audio system depending sa updated release. May Bluetooth, USB connectivity at smartphone connection na rin. Aircon performance? Solid. Isa yan sa pinakagusto ng mga pamilya sa Innova. Malamig hanggang third row. Meron ding rear air vents kaya kahit nasa likod, comfortable pa rin ang passengers. Cup holders? Marami. Storage spaces? Marami rin. Kaya practical talaga siya sa everyday use. Safety features. Pagdating naman sa safety, hindi nagpapahuli ang Innova XE. Kasama dito ang dual airbags, ABS or anti-lock braking system, vehicle stability control, hill start assist, seat belts for all passengers. At dahil mataas at mabigat ang katawan ng Innova, stable talaga siya sa highway. Driving experience. Sa actual driving experience, comfortable talaga siya. Hindi sobrang tagtag. At kahit malaki ang katawan niya, surprisingly madaling i-drive. Magaan din ang steering kaya kahit city driving, manageable pa rin. Perfect ito para sa malaking family, negosyo, grab or shuttle use, road trips at kahit pang daily. Now, ang tanong, sulit ba ang Toyota Innova XE 2026? For me, yes. Kung priority mo ay reliability, malaking space, diesel power, comfort at long-term durability, mahirap talagang talunin ang Innova. Estimated price nito nasa around 1.3 million hanggang 1.5 million pesos depende sa exact variant at promos. At honestly, isa ito sa mga sasakyang alam mong hindi ka iiwan sa hirap. At kung gusto mong kumuha ng Toyota Innova XE o gusto mo ng quotation, financing, bank approval o best deal, pwede mo akong kontakin. 0926-752-6138. Hanapin mo lang ako sa Toyota Manila Bay, Jerry Rosales. Again, this is Jerry Rosales. Maraming salamat sa panonood and see you sa next car review.